Huwag naman sana nitong mapansin ang kalakihan ng kargada ko na bumabakat sa manipis kong pants. Kita ko ang mabagal na pag-angat ng ulo nito. Hindi ko maintindihan kung bakit pagkasabik ang naramdaman ko nang matitigan ko ito sa mga mata at makita ang kabuhan ng mukha nito. Hanggang sa lihim kong nahigit ang paghinga ko nang masilayan ang buong mukha nito. Her eyes. Umigting ang pangako habang nakatitig sa mga mata nitong mapupungay. Para bang lagi iyon nangungusap. Napalunok ako nang tumama ang mga mata ko sa labi nito. Medyo nakaawang iyon ng bahagya marahil sa pagkagulat nito. Namumula iyon at hugis puso na para bang nang aakit. Hagkan maamo ang mukha nito. Bukod sa napakagandang dalaga, napaka-cute pa. Matangos din ang ilong nito na binagay sa korte ng mukha nito. Sa bilis ng paningin ko, hindi nakaligtas sa akin ang mahahabang pilik mata nito. Ang ganda din ng pagkakaguhit ng kilay nito kahit alam kong hindi nito sinasadyang ayusin. Mukhang wala itong alam sa pag-aayos. Nakikita ko ang kainusintihan ng babaeng ito. Bigla itong nataranta nang batiin ko ito. Doon ko na napagmasdan ang pangangatawan nito. Lihim akong napabitaw ng mabigat na buntong hininga nang makita ang kagandahan ng hugis ng katawan nito. Matangkad din ang dalaga. Ano kayang feeling kapag nakita ko itong bigla akong napamura kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko Ano ba? Tumigil ka nga, Alexander. Masyado pang batang dalaga kung ikukumpara sa akin. Halatang batang-bata pa ito. Mainit at malalim na titig ang pinakawalan ko sa dalaga. Lalo nang marinig kong muli ang boses nito. Tipong nakakatakot masaktan ang ganitong klase ng babae. Ilang beses yata akong napalunok habang pinagmamasdan itong nakayuko habang kagat-kagat nito ang ibabang labi. Dumating pa sa puntong hinihiling ko na sana labi ko ang nakakagat sa labi nito. Kita ko ang pagkagulat nito nang banggitin ko ang pangalan nito kahit ako man nagulat sa bigla kong pagtanong kung bakit hindi na ako makapaghintay na malamang ito nga ang dalagang nagpabalisa sa akin araw at gabi. Isang sulyap pa ang pinakawalan ko rito bago tuluyang bumaba ng sala. Para ba akong tanga na lihim na napapangiti habang sinasabi sa ina na may gusto lang akong makita kaya ako maagang nagising. Hindi nga ako makatiis, agad din akong umakyat sa taas. Umaasang nasa kwarto ko pa rin ang dalaga at hindi nga ako nagkamali. Habang abala ito sa paglilinis, wala itong kaalam-alam na pinagmamasdan ko ito habang nakatayo sa pintuan. Isang mahinang tili ang kumawala sa labi nito. Napahawak pa ito sa dibdib. Hindi ko akalaing magugulat ang dalaga. Hindi kasi nakalampas sa akin ang pagguhit ng takot sa mga mata nito. Gustuhin ko mang lapitan ito pero hindi ko magawa nang umatras ito at kakitang-kita ko ang pagkatakot. Mahigpit din itong hawak ang maliit na basket na may lamang ilang maruruming damit ko. Ngunit bigla akong napangiti nang mapansing wala ito sa sarili habang sinasagot ang tanong ko. Palagi kasi itong nakayuko. She is so freaking cute. Gustong-gusto ko pa naman sanang natitigan ang mga mata nito. Gayon din ang buong mukha nito. Pansin kong masyado itong mahayain. Pero bakit natatakot ito? Mukha ba akong nakakatakot? Hindi naman siguro ako mukhang manyaki sa paningin nito. Ngunit biglang ring lumamlam ang mga mata ko kahit ang tinig ko'y naging malambing nang mapansin kong napahiya ito dahil sa malayong pagsagot nito. Kitang-kita ko ang pamumula ng maliit nitong mukha na kulang na lang itago sa mahabang buhok nito. Ipinaramdam ko naman dito na hindi ako mapanghusga na tao o mapagpintas man. Ngunit bigla rin akong napalunok kasabay ng panggapang ng mainit na pakiramdam sa tiyan ko pababa sa puson ko nang malaman ko kung ilang taon na ito. Pwede na, salitang kumawala sa isipan ko. Dalagang dalaga na pala ito. Kung pagmamasdan kasi para lang itong 16 years old. Napaka baby face, napaka inosente. Nagka-boyfriend na kaya ito?
Mga katagang gusto kong itanong dito kung hindi lang sa isang tawag. Kung hindi pa nga nito sinabi, hindi ko pa malalamang tumutunog pala ang cellphone ko. Sa katititig ko sa kanya at sa kakaisip ng kung ano-ano. Kung bakit ang sarap nitong titigan. Kulang na lang, hilingin kong huwag muna itong umalis. Ngunit napansin ko ang panginginig nito lalo na nang mapatitig ako sa nakakaakit nitong labi. Nakagat ko pa ang ibabang labi ko kasabay ng pagsilay ng ngiti sa labi nang makitang halos takbuhin nito ang pintuan. Muntik pa nga itong matipalok sa pagmamadali ngunit bigla rin akong napabitaw ng mabigat na buntong hininga sa isiping wala man lang akong dating para sa dalaga. Sigurado naman akong gwapo ako, makisig at matigas ang pangangatawan pero hindi ko man lang nakitang napahanga sa mga mata nito. Ito pa lang ang kauna-unahang babae na hindi ko nakitaan ng paghanga ni pagkagusto sa akin. Senyorito! Gulat na sambit ni Manang Len. Hindi rin nakaligtas sa akin ng tingin ng ilang kasambahay. Ito kasi ang unang pagkakataon na pumunta ko ng kusina. May kailangan kayo, senyorito? Tanong ni Manang Len. Nginitian ko ito nang makitang mukha itong nababahala. Bago pa ako makasagot sa tanong nito, inuluwa noon sa kung saan ang dalagang kanina ko pa yata hinahanap. Kita ko sa mukha nito ang pagkagulat, ngunit agad din itong yumuko. Simple kong pag pinagmamasdan ang itsura nito. Napakasimple nitong manamit, ngunit hindi mapaghahalataan na isa itong kasambahay. Tumikhim ako. At saka binalingan si Manang. Gusto ko lang magtimpla ng kape, Manang. At saka sinulyapan si Nads. Gumalaw ang pangako nang makitang kagat-kagat na naman nito ang ibabang labi. Hindi yata alam ng dalagang ito na nangihina ako sa ginagawa nito. Nanlalambot ang tuhod ko sa taglay na karisma nito. Para ito nang aakit. Alam kong hindi naman. Sige ho, senyorito. Manang Le, nang agad kong putulin ang sasabihin nito. Sinads lang ho ang pagtimplahin nyo, Manang, at may ipapalinis na rin ako sa itaas. Kahit halata sa mukha nito ang pagkagulat, agad din itong napatango. Sige po, sir. Nang mapasulyap ako sa dalaga, kita ko ang gulat sa mukha nito ngunit agad din yumuko. Lihim akong napabuntong hininga. Napaka mahiyain, lalo tuloy akong nabibigyan ng dahilan upang kilalanin ng husto ang dalaga. Padala na lang sa kwarto ko. Opo. Ilang minuto ang hinintay ko bago makarating ng 3 katok. Sir, ito na po ang kape nyo. Napalunok ako nang abutin ko ang tasa na sa kamay nito. Ramdam kong may bulta-bultahing dumadaan sa katawan ko nang magtama ang kamay namin. Sa dami ng babae sa mundo, ito pa lang ang babaeng nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Hindi ko maitatanggi na may nararamdaman akong pagkagusto sa dalaga, ngunit pinipilit kong kontrolin ang sarili lalo na't hindi ko alam kung may nobyo ba ito o wala. Sa isipin pa lang na may nobyo ang dalaga para ang bigat na sa pakiramdam. Tipong gusto kong magselos sa kung sino mang lalaking iyong kahit alam kong wala akong karapatan. Kulang na lang suntukin ko ang sarili at sa bata pa talaga ako nagkagusto. Kung marahil hindi ko ito makitaan ng paghanga at alam nitong masyado na akong matanda para dito, bumigat ang pakiramdam ko sa isiping iyon. Naniniwala naman ako sa kasabihang age doesn't matter. Come in. At saka niluwangan ang pinto. Tumikhim ako nang makitang nagtatanong ang mga mata nito. Hindi rin nakaligtas sa akin ang pag-alinlangan nito. Nasa mga mata rin nito ang pagkakatakot. May ipapalinis lang ako. Don't worry, wala akong gagawing masama kung iyan ang iniisip mo. Bigla itong napakurap at saka mabilis na napailing. Winagayway din ito nang sabay ang 2 kamay sa harapan ko. Nako sir, hindi po ako nag-iisip ng ganyan. I'm just kidding, sabay ngiti rito ng bahagya. Kita ko ang pagkataranta nito kaya kaagad kong pinutol ang sasabihin nito. Hindi ko maiwasan magtaka kung bakit labis ang takot na bumabalatay sa magandang mga mata nito. Saglit itong natahimik
Alin po sir ang lilinisan ko? Lihim na gumalaw ang Adam's apple ko nang marinig ko muli ang malumanay at malambing nitong tinig. Sa library ko. Ramdam ko ang pagsunod nito sa likuran ko. Ang totoo, wala naman talaga akong ipapalinis. Para-paraan ko lang iyon upang makausap ang dalaga. Hindi ako makatulog hanggat hindi ko nalalaman kung may nobyo ba ito o kung taga saan ito. Ilang kayong magkakapatid, Nads? Panimula ko. Nagsisimula na itong magpunas-punas habang ako naman nagpapanggap na abala sa mga papilis na hawak-hawak ko. Wala naman talaga roon ang atensyon ko kundi sa maaaring isagot ng dalaga. Napatitig ako sa likuran nito nang mapansin kong para itong natigilan. Di ko naman makita sa mukha nito at natatakpan iyon ng mahabang buhok nito. Ilang segundo ang hinintay ko bago nito nagawang sumagot. Mag-isa lang po ako, sir. Ako naman itong natigilan. Mag-isa lang siya? Nag-iisang anak lang at di pa napatapos ng pag-aaral? Parang may kung anong awa ang dumaan sa puso ko. Para sa dalaga, bigla akong napalunok at natitigan ito ng mapungay. Kahit hindi ko alam kung nakapag-aral ba ito o hindi, sigurado akong hindi ito nakapagtapos. Hindi naman yata nito na naisin maging kasambahay kung nakapagtapos ito. Alam ko naman na sa mahirap na pamilya, maraming anak na hindi nakakapagtapos. Hindi lang ako makapaniwala na nag-iisang anak lang, di pa napatapos. Maliban na lang kung pinalaki itong mag-isa ng sariling ina. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Lalo tuloy akong nagkaroon ng interes na malaman ang buhay nito. Gusto mo bang makapag-aral ulit? Tanong ko. Muli bigla itong napahinto sa ginagawa. Ngunit hindi pa rin talaga ito tumitingin ng diretso sa akin nang bigla akong napaupo ng tuwid ng dahan-dahan itong lumingon sa gawi ko. Bahagyang napakunot ang noo ko nang makita ng lungkot at sakit sa mga mata nito. Ngunit kaagad din iyon nawala nang bigla itong ngumiti. Ngiting hindi umabot sa mga mata nito. Ang totoo po niyan, sir, pinapaaral na po ako ng mami ninyo. Sabay ko nito. Really? Hindi ko maitago ang kasiglahan sa boses ko. Hindi ko na pala kailangang gumawa pa ng paraan para mapapayag ito at naunahan na pala ako ng sariling ina. Mabagal itong tumango at bahagyang ngumiti na para bang nahihiya. Kasabay ng pagkagatlabi nito, parang may kung anong dumaan sa tiyan ko sa simpleng ngiting ito. Bigla na lang akong napangiti dahil sa naramdaman kong kilig para dito. Hindi ko akalaing isang dalaginding ang magpapakilig sa akin. My God, ano bang feeling mayroon ako ngayon? Wala yatang nababanggit ang mami ko ha. Wika ko habang nakangiti pa rin. Nang hindi ito umiimik, agad din akong nag-isip ng ibang sasabihin. Hanggat maaari, gusto kong maging kampante ito sa akin. Masaya akong naisipan mong magpatuloy ng pag-aaral, Nads. Deserve mong makapagtapos ng pag-aaral. Masyado ka pang bata, marami ka pang mararating, wika ko. Ngunit biglang naglaho ang ngiti sa labi ko nang makitang parang maiiyak ang dalaga. Bigla na lang binundol sa kabaang dibdib ko. Bigla akong napatayo sa swivel chair. Napahinto ako sa pagkahakbang ng umiling ito. Gusto ko sana itong lapitan. Are you okay, Nads? May nasabi ba akong hindi mo nagugustuhan? Wala po, sir. Sabay iling-iling nito. Yumuko ito uli upang matakpan ang mukha nito. Ngunit hindi nakaligtas sa akin ang paglapat ng kamay nito sa pisngi nito. Kumunot ang noo ko. Umiyak siya? Pero bakit? Nanatili lang akong nakatingin sa dalaga. Naguguluhan ako para bang may dapat akong malaman. Pasensya na po, sir. Masyadong mababaw lang po ang luha ko. Sa sobrang bait niyo po. Kasi si Ma'am Alicia sa akin. Sa sobrang laki ng pasasalamat. Nanikip ang dibdib ko nang maririnig ang garalgal nitong boses. Nanatili pa rin itong nakayuko. Parang sinasakal ang liig ko habang pinagmamasdan itong lumuluha. Hindi ko man iyon makita ngunit
Halata naman sa itsura nito habang itinatago ang mukha sa akin. Pakiramdam ko tuloy, may mabigat itong daladala sa buhay. Nang mga oras na iyon gusto ko itong yakapin. Iparamdam na nandito lang ako at handa ko itong tulungan sa lahat. Gusto ko itong ikulong sa bisig ko. Iparamdam na wala itong dapat alalahanin. Gusto kong ibsan ang bigat na naramdaman nito na nagiging dahilan ng pagluha nito. Kahit hindi nito sabihin, ramdam kong may itinatago itong kalungkutan sa puso. Lalapitan ko sana ito nang bigla itong tumalikod at ipinagpatuloy ang pagpupunas. Muntik ko na pong makalimutan ang paglilinis. Wika nito, hindi ako kumibo, para bang gusto ko itong yakapin mula sa likuran nito. Lihim akong nagpakawala ng mabigat na buntong hininga. San? Bigla akong napalingon. Ma'am? Sabay halik sa pisngi nito. Sinundan naman nito ang tinitingnan ko. Nasa beranda kami ng mga oras na iyon kung saan tanaw ang malawak na swimming pool at halaman. Umupo ito sa tapat ko. Malalim yata ang iniisip mo. May problema ka ba? Tanong nito. Muli akong napatingin sa dalagang abalang-abala sa pagdidilig ng mga halaman. Simula nang makita kong lumuluha ito, hindi na ako mapalagay ni makatulog ng maayos. Hindi ko maintindihan kung bakit ang laki agad ng impact nito sa buhay ko. Para bang hindi ko na nanaisin pang makita itong umiiyak ulit. Para bang gagawin ko ang lahat para dito. Huwag ko lang itong makikitang nasasaktan ni nalulungkot. Humugot ako ng mabigat na buntong hininga. Siguro anak, about Nads. Pansin ko ang pagkakunot noon ng mami ko. What do you mean, ma'am? Don't tell me. Gusto mo ang bagong maid natin? Diniritsang sambit nito. Itinago ko ang paglunok ko sa pamamagitan ng mahinang tawa. Magkasalubong na kasi ang kilay nito. Alam ko pa naman ang mga tipong gusto nito para sa akin at wala sa katayuan ni Nads ang kagustuhan nito. Pero kung sakali mang mangyari ang pinapangarap ko para sa amin ni Nads, hindi ako nito pwedeng hadlangan. Relax, ma'am. Ang layo naman ng iniisip ninyo. Sabay ngiti. Pansin ko ang paghinga nito ng maluwang. Tumingin ito sa dalaga. So what about her? Napalunok ako nang masilayan ang dalagang nakangiti habang nakatitig sa mga bulaklak. Unang pagkakataon na masilayan itong nakangiti ng totoo. Sayang nga lang at naka-side view lang ito. Napansin ko ang pagiging mailap niya, ang pagiging matatakutin niya, sabay baling sa ina. Ito naman ang humugot ng buntong hininga. Napahilot din ito sa sentido. Hindi naging madali ang mga pinagdadaanan ng batang iyan. Bigla na lang binundol sa kaba ang dibdib ko. Bigla ring naibaling ko ang buong atensyon ko rito. Napaupo rin ako ng tuwid. What do you mean, ma'am? Para bang kinakalampag ang dibdib ko sa kabog nito. Hindi ko alam kung bakit ganito na lang ang nararamdaman ko. Pagdating sa dalaga, masyado akong apektado. 10 taon gulang pa lang siya nang maranasan niya ang matinding pagmamalupit ng inaakalang mga magulang. Panimula nito, umpisa pa lang naninikip na ang dibdib ko sa nalaman hanggang sa sasabihin ng mga ito ang buong katotohanan kay Nads na hindi siya anak ng mga ito, na pinatay nila ang totoong magulang ng dalaga dahil sila raw ang dahilan kung bakit namatay ang nag-iisang anak nila. Kaya siya ang kinuha upang maging kabayaran. Lumalim ang pagkakakunot ng noo ko, ngunit nanatili akong tahimik upang malaman ang buong kwento. Dahil sa tindi ng paghihirap ni Nads sa kamay ng mag-asawa at sa mga nalaman niya, nasiraan siya ng bait. Nawala siya sa sarili sa maikling panahon. Itinapon daw siya sa labasan ng lugar nila at doon siya nagpagala-gala hanggang sa napadpad siya dito sa
kamaynilaan maliban sa matinding karanasan sa mag-asawang iyon na inaakala niyang magulang. Naranasan niya ang pananakit ng kapwa niyang pulubi, panlilibak at kung ano-ano pa. Bumitaw ito ng mabigat na buntong hininga. Nakakaawa siya. Ramdam kong kumuyom ang kanang kamay ko, ngunit mas pinili kong manahimik hanggang sa maikwento nito ang lahat. Bumalik siya sa kinatatayuan niya nang may isang batang nagbigay sa kanya ng pagkain at sabihing hindi siya baliw. Doon muling bumalik sa kanya ang lahat-lahat. Umiyak siya ng umiyak, ngunit hindi pa doon natatapos ang paghihirap niya dahil muli siyang nagtiwala sa isang babaeng nagbigay sa kanya ng pagkain at yayain siyang bumili ng mga damit hanggang sa nagising na lang siyang nasa loob na ng mental hospital. Ngunit nakagawa siya ng paraan upang makatakas sa lugar na iyon bago patuluyan siyang mawala sa sarili. Tumingin ito sa ibaba kung nasaan ang dalaga, kaya nang nakilala ko siya, labis ang takot sa mga mata nito dahil sa mga nararanasan nito. 10 taong itong nagpagala-gala sa kalsada hanggang sa ikwento nitong paano sila nagkatagpo, kung paano unti-unting nagtiwala ang dalaga sa kanyang ina. Nalaman ko rin na muntik na itong mapahamak dahil sa isang lalaki na muntik na siyang dalhin kung saan-saan. Umigting ang pangako habang nararamdaman ang pag-iinit ng mga mata ko. Labis ang awang nararamdaman ko ng mga oras na iyon para sa dalaga. Lalo na kapag naalala ko kung paano gumuhit ang takot sa mga mata nito. Ang malulungkot nitong mga mata, kung paano gumuhit sa mapungay nitong mga mata ang sakit. Lalo ang pagluha nito na ikinadudurog ng puso ko. Alam ko sa sarili na may pagtingin ako sa dalaga at ramdam ko ang sakit na nararamdaman nito. Kulang na lang sugurin ko ang mag-asawang iyon upang pagbayarin sa mga ginawa nila kay Nads. Mabait at masipag na bata si Nads, kaya inalok ko siyang mag-aral dahil sa taglay niyang talino. Nakapasa siya sa lahat ng exam, kaya sa susunod na taon, high school na rin siya. Napansin ko ang pangiti ng mami ko habang nakatunghay sa dalaga, para bang may humahaplos sa puso ko. Akmang magsasalita ko nang bigla itong tumayo. "Maiwan mo na kita, anak." Tinatawag ako ng kalikasan Bahagya itong natawa. "Iwan mo na kita dyan." Pagkaalis nito ay sadyang pagbaling ko sa kinaroroonan ng dalaga, ngunit wala na ito roon. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ko. Samantalahin ko ang pagkakataon na nandito pa ako. Gagawin ko ang lahat, maging masaya ka lang. Gagawin ko ang lahat upang maghilom ang sugat dyan sa puso mo. Ipaparamdam ko sa'yo ang pagmamahal na hindi mo naramdaman sa inaakala mong mga magulang. You deserve to be happy, Nads. Araw ng linggo. "Hi, good morning." Isang warm smile ang pinakawalan ko sa dalaga. Pansin ko ang pagkagulat nito, ngunit kaagad din itong yumuko. Good morning po, sir." Maglilinis ka na ba ng kwarto ko?" Malumanay ang bawat salitang pinakawalan ko. Gusto ko pang ipakita rito na wala itong dapat katakutan sa akin. Kung pwede na po." "Yes, tapos na rin naman akong maligo." Niluwagan ko ang pagkakabukas ng pinto. "Pasok ka." Pansin ko ang pag-alinlangan nito, ngunit sa huli, nagawa nitong pumasok. "May tinatapos lang ako sa laptop ko. In a few minutes, lalabas din ako para makapaglinis ka ng maayos." "Okay po, sir." Sabay tango nito. Nasundan ko naman ito ng tingin nang pumasok ito sa loob ng banyo. Bigla naman akong napabuga ng hangin. Para akong tanga na kinakabahan. Wala naman talaga akong ginagawa. Gusto ko lang talaga itong makausap. Gusto ko lang umpisahan ang pakikipaglapit sa dalaga, pero labis akong kinakabahan. Parang naduduwag na ewan. Ngayon lang ito nangyari sa akin.
Kay Nads lang. Kay Nads lang talaga. Alam kong nahihirapan akong makuha ang loob ng dalaga. Masyado itong mailap at matatakutin dahil na rin sa mga nararanasan nito. Pero isa akong Dimitri. Walang duwag sa angka namin. Muntik na akong madapa sa pagmamadaling makaupo sa swivel chair ko nang marinig ang yabag nito. Ramdam ko ang kalabog ng dibdib ko. Nagpanggap pa ako na abala sa harapan ng laptop, ngunit sa gilid ng mga mata ko, pinagmamasdan ko ang bawat kilos nito. Isang tikhim ang pinakawalan ko habang inihahanda ang sasabihin. Next year pala high school ka na, sabay ngiti. Bigla itong napabaling sa direksyon ko. Nakausap ko si Mami at nabanggit niya na sa akin ang tungkol sa pag-aaral mo. Pagpatuloy ko, bigla namang rumihistro sa maamong mukha nito ang pagkamahiyain. Namumula kasi iyon na lalong nagpakyut dito. Pati tuloy puso ko, nagwawala rin. Hindi ko akalain na ganito kabilis makukuha nito ang puso kong pihikan. Opo sir. Malambing nitong tinig. Isinara ko ang laptop at saka tumayo. Napatitig naman ito sa akin nang makitang papalapit ako rito. Hindi ko sinasadyang mapalunok sa harapan nito. Para bang namagnet ako dahil sa pagkakalak ng mga mata namin sa isa't isa. Kung sa akin may ibig sabihin ng mga titig ko, dito makikitang napaka-inosente nun. Halatang walang kamuang-muang ang bawat titig nito. Lihim na gumalaw ang pangako ng masulyapan ang namumula nitong labi. Siya nga pala, next week ako ang sasama sa iyo sa school para sa enrollment mo at may importanteng lakad si Mami. Inihabiling ka sa akin. Pero kung ayaw mo naman, naku po, ayos lang po sa akin sir. Maraming salamat po. Sabayo ko nito ng bahagya. Lihim na nagbunyi ang puso ko. Hindi ko na mapipigilang mapakagat labi. Sa sobrang excited ko na marinig ulit ang busis at makita ito. Araw na ng Lunes, bigla akong napalingon sa pintuan nang marinig ko ang pagbukas nito. Si Nanay Lynn. Nakangiti ito habang pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. Okay na po ba itong suot ko, Nanay Lynn? Tanong ko habang pinagmamasdan ang sarili. Isang maong na pants at white t-shirt. Nagsuot din ako ng white shoes. Oo naman anak, kahit ano naman ang isuot mo bagay sa'yo. Nakangiti ito habang hinahaplos ang mahabang buhok ko. Bigla naman akong napangiti. Hindi ko na maiwasang yakapin ito. Naramdaman ko naman ang haplos nito sa likuran ko. Oh, siya, tama na yan at baka mauwi na naman tayo sa pag-iyakan yan. Ramdam kong nakangiti ito. Salamat po, Nanay Lynn. Kumurap-kurap naman ang mga mata ko upang maiwasan ang panunubig nito. Hinaplos nito ang mukha ko. Napakaganda mong bata. Bigla akong napanguso sa papuri nito. Talaga po? Sige na, at naghihintay na si Senyorito sa'yo. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Ay oo nga pala, siya palang maghahatid sa akin. Nagmamadali akong sinukbit ang maliit na backpack at saka tarantang lumapit sa pintuan. Alis na po ako, Nay. Sabay kaway dito. Mag-ingat kayo. Pahabol nito. Bigla kong nakagat ng mariin ang ibabang labi ko habang nagmamadali sa paghakbang. Ramdam ko ang kalabog ng dibdib ko. Bigla akong nabahala. Isiping galit si Sir Alexander at pinaghintay ko ito. Ngayon kasi ang araw na pupunta kami sa school na papasukan ko. Kahit naman nasa puso ko ang pag-aalinlangan na sumama rito, wala naman akong mapagpipilian. Ayaw ko namang isipin ni Ma'am Alicia na pinag-iisipan ko ng masama ang anak nito. Lalo na't sa nakikita ko naman, mukha naman talaga itong mabait. Iyon din ang palaging sinasabi sa akin ni Nanay Lynn na mapagkakatiwalaan ito.
Naalala ko pa kung paano kiligin sila Ella at Ate Lester nang malaman ng mga ito na si Sir Alexander ang maghahatid sa akin sa school. Ang swerte-swerte ko raw at makakasama ko ang senyorito namin. Kung ako lang ang tatanungin, ni hindi ko pinapangarap na makasama ang isang lalaki kahit saang lugar. Nasa puso ko ang matinding takot, lalo na kapag bumabalik sa akin ang mga nakaraan, para iyong bangungot na paulit-ulit bumabalik. Biglang nanginig ang kamay ko nang makitang nakatayo si Sir Alexander at mukhang kanina pa ito naghihintay. Lagot na, kinakabahan ako. Bigla akong napalunok. Napahinto ako sa paghakbang nang bigla itong humarap. Pasensya na po, sir. Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Pagputol nito. Kasi po, pinaghintay ko po kayo. Sorry po talaga. Bigla akong napayuko. Sobra akong nahihiya. Natatakot din ako baka magsumbong ito sa mami nito. Napapitlag ako nang marinig ko ang mahinang check. Akala ko talaga galit ito, ngunit nang masilayang ko ang simpleng ngiti nito, bigla yata akong nakahinga ng maluwag. Ay, salamat. Totoo nga yatang mabait ito. Ibang-iba sa dalawang kambal. I'm not mad. Hindi pa naman ako nagtatagal dito. At saka okay lang sa akin na maghintay. Normal sa babae ang nag-aayos. Bahagyang napaawang ang labi ko nang ngumiti ito ng genuine. Ang gwapo. Ang gwapo niya. Bigla kong napailing ang ulo ko. Let's go? Yaya nito. Para akong tanga na kaagad na patango-tango. Okay po, sir. Nakasunod lang ako sa likuran nito habang nakayuko ang ulo. Kaya naman hindi ko napaghandaan ang paghinto nito. Oops! Sorry po, sir. Bigla kong nasapo ang noo ko. Are you okay? Opo. Bigla akong napangiti. Ngiting hilaw. Lalo yata akong namukhang tanga sa paningin nito. Napakurap ako ng pagbukas pa ako nito ng pinto ng kotse nito. Hop in, wika nito. Dito po sa harapan. Paninigurado ko. Baka kasi nagkamali lang ito. Isang katulong lang naman ako. Bakit ako sasakay sa harapan? Di ba dapat nasa likuran ako? Nang bigla naman itong ngumiti. Yes, ayoko namang maging mukhang driver. Sabay kamot ito sa batok. Ewan ko ba kung bakit bigla akong napangiti sa ginawa nito. Sorry po. Nagmukha kasi itong bata na nagpapakyut. Pakiramdam ko tuloy habang nakakausap ko ito. Nang matagal gumagaan ang pakiramdam ko. Tipong unti-unting naglalaho ang pagkatakot na naramdaman ko noon. Para bang pakiramdam ko ligtas ako kapag kasama ko ito. Nang mapagtanto kong napangiti ako sa mismong harapan nito, agad din akong yumuko at saka nagmamadaling pumasok sa loob ng sasakyan. Bigla akong napapikit sabay kagat ng ibabang labi. Bigla kong nahawakan ang kaliwang dibdib ko. Bakit lumalakas ang tibok ng puso ko? Ano ito? May sakit ba ako sa puso? Lihim akong napawaw nang masilayan ang labas ng school. Wow! Napakalawak at napakalaki, maaliwalas at ang ganda. Bigla akong napayuko nang makita ang mga estudyanteng halo-halo. Halos lahat yata sa amin nakatingin. Kulang na lang takpang ko ang mukha ko ng mahabang buhok ko. Ay! Isang tili ang kumawala sa bibig ko. Careful! Bigla akong napalunok nang maramdaman ang braso nito sa balingkinita ko. Bigla akong napaatras. Sorry, hindi ko sinasadyang hawakan ka. Paghingi nito ng paumanhin, tahimik lang akong nakasunod dito. OMG! Ang gwapo niya! Ang kisig-kisig! Grabe! Ang hot! Kumunot ang noo ko nang marinig ang mga tilian ng mga kababaihan hanggang sa ilibot ko ang paningin ko.
Napanganga ako nang makita ang mga kababaihan na nagkukumpulan habang nakatingin kay Sir Alexander. Ah, anong mayroong kay Sir? Bigla akong napalingon dito. Nakatitig ito sa akin. Are you okay? Tanong nito sa akin. Ay, ang swerte naman ng babaeng yan. Mas maganda naman kaya ako dyan. Mas sexy pa ako dyan. Napansin yata nito ang kalituhan sa mukha ko. Hindi ko alam kung sino ang pinaparinggan ng mga kababaihan. Nababahala ako at sa amin sila nakatingin. Huwag mo silang pansinin. Wika nito sa akin. Mukha yatang nabasa nito ang nasa isip ko. Nang hawakan ako nito sa siko, nanlaki naman ang mga mata ko. Ngunit seryoso na ang mukha nito. Kaya naman hindi na lang ako kumibo. Binilisan ko na rin ang paglakad ko. At baka mababagalan ito kung kaya hinawakan na nito ang siko ko. Good morning, Sir Alexander. Good morning, Mrs. Venel. This is Nads Domingo. Kung hindi ako nagkakamali, pinapaalam na ni Mami ang pagpunta namin dito. Wika nito sa kausap. Kaagad naman akong nagbigay galang nang tumingin ito sa akin. Yes, pasok kayo. Nakagat ko ang ibabang labi nang paunahin ako nitong papasukin sa loob habang nasa unahan ang nagngangalang Mrs. Venel. Gentlemen, nalaman ko lang ang salitang iyon sa telebisyon. Nakahiligan ko kasing manood ng Korean drama. Parang ang gusto kong pagsisihan na nakahumalingan ko ang ganong pelikula at may mga bagay na hindi ko nagugustuhan ng mga mata ko. Katulad na lang kapag may naghahalikan, nawawala ang pagiging inosente ko. Kasalanan ito nila Ilay kung ano-ano ang sinasuggest sa akin para daw wag akong maboard kapag walang ginagawa. Manood daw ako ng Korean drama. So, see you sa susunod na pasukan. Nakangiting wika ni Mrs. Venel sa akin. Tumango naman ako. Opo, thank you po Ma'am Venel. Masayang wika ko. Doon ko lang nalaman na ito pala ang head sa school na yun. Hanggang sa nagpaalam na kami rito, laking pasasalamat ko at wala na ang mga kababaihan na kanina lang halos nagkukumpulan. So, excited ka na ba sa pasukan, Nats? Bigla akong napatingala rito. Masyado kasi itong matangkad. Ang totoo po niyan, kinakabahan po ako. Sabay ngiti ng alanganin. Nang tapikin ako nito ng bahagya sa balikat ko. Sa una lang yan, pero masasanay ka rin. Don't worry, walang mang-aaway sa'yo rito. Sinusigurado ko yan. Kita ko ang kaseryosohan nito ngunit agad ding ngumiti nang mapansin nitong nakatingin ako rito. Salamat po. Nagtataka ako nang huminto ang sasakyan sa isang restaurant. Kain muna tayo, Nats. Nagugutom na ako. I'm sure nagugutom ka na rin. Mabilis akong umiling. Hindi pa po. Kayo na lang po, sir. Hindi pa naman po ako na nagugutom. Agad kong tanggi nang bigla itong sumimangot. Hahayaan mo akong kumain mag-isa? Napaawang ng bahagya ang labi ko. Ha? Samahan mo ako. Kumain ka na rin. At saka nito niluwagan ang pintuan ng kotse nito. Wala akong nagawa kundi ang lumabas. Kung ako lang ang tatanungin, palaban ako pagdating sa kainan. Nahihiya lang ako't amo ko ang kasama ko. Paano naman ako nito makakain ng maayos kung pakiramdam ko nakatingin ito sa bawat subo ko? Baka sabihin ito, ang takaw-takaw ko pala. Bigla kong nayakap ang sarili nang makapasok sa loob ng restaurant sa sobrang lamig. Bigla naman akong napayuko sabay kagat ng ibabang labi ng ipaghila ko. Nito ng upuan, pakiramdam ko tuloy, umiinit ang buong mukha ko. Totoo nga palang mabait ito. Napaka-gentleman pa. Sir, sa ibang lamisan na lang po siguro ako. Nahihiyang wika ko. Pansin ko ang pagtataka sa mukha nito. Why? Ayaw mo ba akong makasabay sa pagkain? Kaagad akong umiling. Winagayway ko.
pa ang dalawa kong kamay. Hindi po sir. Kasi po katulong stop. Sit down. Utos nito. Bigla naman akong natamimi. Pagkaupo nito sa harapan ko, di ko sinasadyang mapatitig sa mga mata nito. Para bang may nagsasabing tumitig lang ako rito. Isang tikhim ang nagpabalik sa ulirat ko. Isang waiter, nakangiti ito habang nagtatanong kung anong order namin. Pili ka kung anong gusto mo, wika nito sa akin. Kayo na lang po sir ang bahala, nahihiyang wika ko. Tumango naman ito at nakipag-usap sa waiter. Are you cold? Bigla akong napaangat ng tingin. Ha? Nakaalis na pala ang waiter. Medyo po. Sabay iwas ng tingin. Hindi ko maintindihan kung bakit sa tuwing napatitig ako sa mga mata nito, lumalakas ang pintig ng puso ko. Pakiramdam ko, aatakihin ako anumang oras. Nasundan ko ito ng tingin nang bigla itong tumayo at alisin ang kot nito. Nanlaki bigla ang mga mata ko nang ipatong nito sa likuran ko.